Sandali muna bago ka mag-scroll, lalo na kung ikaw ay senior pensioner o may magulang na umaasa sa SSS. Ngayong araw na ito, may bagong patakaran ang SSS na tahimik na ipinatupad at maraming retirado ang posibleng maapektuhan. Ang iba, hindi pa nila alam na nagbago na pala ang mga patakaran na direktang tatama sa kanilang buwan ng pensyon. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang binago, sino ang maaapektuhan, at kung paano mo maiiwasan ang pagkaantala o pagkawala ng benepisyo. At kung gusto mong laging nauuna sa mga SSS pension payment updates, mga babala, at mga pension crisis na nangyayari dito sa Pilipinas, mag-subscribe ka na ngayon. Ang channel na ito ay para sa mga senior at retirado lang para siguradong hindi ka na muling mabibigla sa mga balitang dapat noon mo pa nalaman. Tapusin mo ang video dahil sa huli may mahalagang detalye akong ibabahagi na hindi sinasabi ng SSS sa karamihan. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Mayroon akong napakagandang balita na tiyak na makakapagpasaya sa ating mga senior citizens at mga retirado sa buong bansa. Ito ay isang historic announcement mula sa Social Security System na apado ni Pangulong Marcos na makakaapekto sa buhay ng mahigit 8 milyong mga pensioner sa buong Pilipinas. Hindi lang ito simpleng announcement kundi ito ay isang revolutionary program na magbabago sa landscape ng retirement benefits sa ating bansa. Kaya pakiusap manatiling nakatutok dahil ang impormasyon na ito ay maaaring magbago ng inyong financial future at ng inyong mga mahal sa buhay na miyembro ng SSS. Alam natin na sa panahon ngayon ang buhay ay hindi madali lalo na para sa ating mga senior citizens at mga retirado. Tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang gastusin sa gamot, tumataas ang bayad sa kuryente at tubig, at halos lahat ng pangangailangan ay mas mahal na ngayon kumpara noong nakaraan. Maraming mga retirado ang nahihirapan makaraos sa kanilang monthly pension dahil hindi na sapat ang halaga nito upang makasabay sa inflation at sa pagtaas ng cost of living. Narinig ng ating gobyerno ang mga hinaing na ito at ngayon aksyon na ang kanilang ginawa upang tulungan kayo. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa gabay ng dating Finance Secretary Ralph Recto, at ng kasalukuyang Finance Secretary Frederick Go, nag-approve ang Social Security System ng isang comprehensive pension reform program na magsisimulang mag-take effect ngayong taon at magpapatuloy hanggang 2027. Dahil ito ay hindi lang ordinaryong increase na isang beses lang mangyayari at tapos na. Ito ay isang structured 3-year program na siguradong magbibigay ng substantial increase sa inyong monthly pension sa loob ng 3 taon. Ang programa na ito ay isa sa pinakamalaking achievement ng SSS sa kanilang 68 years of existence at ito ay patunay ng commitment ng ating gobyerno sa welfare ng mga manggagawa at mga retirado. Ngayon, pag-usapan natin ang detalye ng pension increase na ito dahil importante na maintindihan ninyo kung paano ito makakaapekto sa inyo. Para sa mga retirement pensioner at disability pensioner, makakakuha kayo ng 10% increase sa inyong monthly pension. Hindi lang yan isang beses, kundi 3 beses sa loob ng 3 taon. Ang first tranche ng increase ay nag-start na noong September 2025. Ang second tranche ay magsisimula sa September 2026 na malapit na. At ang third and final tranche ay magiging effective sa September 2027. Kapag natapos na ang 3 taon na ito, ang inyong pension ay tataas ng approximately 33% kumpara sa dati ninyong natatanggap. Imagine yan, 1/3 increase sa inyong monthly income na hindi na kailangang mag-increase ng contribution. Para naman sa ating mga death pensioner or survivor pensioner na yung mga naiwan na asawa o mga anak ng mga dating SSS member na pumanaw na, kayo naman ay makakakuha ng 5% increase bawat taon sa loob din ng 3 taon. Ibig sabihin, by the end of the 3-year period, ang inyong pensyon ay tataas ng approximately 16%. Kahit mas mababa ito kumpara sa increase para sa retirement pensioner, ito ay malaking tulong pa rin lalo na sa mga pamilyang umaasa lang sa survivor pension bilang kanilang primary source of income. Ang beauty ng program na ito ay hindi kailangang mag-increase ng contribution rate. Naaalala pa ba ninyo noong 2017 nang nagkaroon ng 1,000 additional benefit allowance?
Noon, kinailangan mag-increase ng contribution para masustain yan. Pero ngayong pension reform program, walang dagdag na contribution na kailangan. Ang SS ay nag-study ng mabuti at nag-ensure na ang program na ito ay financially sound at sustainable. According to the Chief Actuary ng SS, ang fund life ng SS ay bababa lang from 2053 to 2049, which is very manageable at committed ang SSS na ibalik ulit yan to 2053 through coverage expansion at improved collection efficiency. Ito ay magandang balance between helping our pensioners now at ensuring na may fund pa rin para sa future generations. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang good news. Meron pang iba't ibang programs na ino-offer ng SS para sa ating mga retirado at senior citizens na makakatulong pa sa inyo. Una sa lahat, meron tayong emergency loan program na available until December 9, 2026 o hanggang sa alisin ng gobyerno ang Calamity Declaration. Alam naman natin na ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo at natural disasters at maraming tao ang nahihirapan bumangon pagkatapos ng sakuna. Ang emergency loan program na ito ay nag-o-offer ng 7% interest rate lang na mas mababa kumpara sa dating 10%. May 6-month moratorium pa, meaning hindi kayo kailangan mag-start ng pagbayad agad. Ito ay malaking tulong para sa mga nasalanta ng kalamidad na kailangan ng immediate financial assistance para makabalik sa normal na buhay. Ngayong early 2026, aasahan natin ang implementation ng bagong Micro-An program na specially designed para sa mga pensioner. Ang programa na ito ay nag-offer ng short-term loans na may 15 to 90 days 10 lang at ang interest rate ay 8% per annum o 0. 67% per month. Ito ay mas affordable at safer alternative kumpara sa mga loan shark or 5-6 na madalas ay nag-aabuso sa mga senior citizens na desperado sa pera. Ang microloan program ay maa-access through partner institutions ng SSS, kaya mas madali at mas secured ang process. Pwede ninyong gamitin ito para sa mga emergency expenses, medical needs, o kaya kung may kailangan lang talaga kayong pera temporarily. Meron din tayong pension loan program na available para sa SSS Retire at Surviving Spouse Pensioners. Ito ay another option kung kailangan ninyo ng bigger amount na loan at mas mahabang payment term. Ang maganda sa lahat ng loan programs na ito ay lahat sila ay designed with the welfare ng pensioners in mind. Hindi para kumita lang ang SSS kundi para talagang makatulong sa inyo sa times of need. Bukod sa pension increase at loan programs, may iba pa tayong developments na dapat ninyong malaman. Ang SSS ay nag-hire ng about 1,800 personnel para sa 2026. Bakit ito importante sa inyo? Dahil ibig sabihin nito, mas maraming staff na mag-a-assist sa inyo kapag may mga tanong kayo, kapag may kailangan kayong i-process na documents, o kapag may issues kayo sa inyong pension. Maraming pensioner ang nagreklamo dati na matagal ang pila, mahirap makuha ang assistance or mabagal ang serbisyo. Ngayon, with this massive hiring, ang SSS ay committed na mag-improve ng kanilang service delivery both physically sa mga branch offices at virtually through electronic means. Ito ay parte ng kanilang commitment na gawing mas accessible at mas user-friendly ang SSS services para sa lahat. Ang SSS ay nag-e-expand din ng kanilang footprint nationwide at abroad. Magbubukas sila ng foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau, plus 10 new local branches. Ito ay malaking tulong para sa mga overseas Filipino workers na retirado na o may mga tanong tungkol sa kanilang SSS benefits. Hindi na kayo mahihirapang mag-travel ng malayo or mag-rely lang sa online services kung may physical office na malapit sa inyo. Para sa mga nasa Pilipinas naman, ang 10 new local branches ay ibig sabihin ng improved access, lalo na sa mga probinsya na dati ay limited lang ang SSS services. Ang SSS ay nag-explore din ng potential partnership with the National Commission of Senior Citizens through Chairperson MA Mercedesitas Gutierrez para sa Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito ay importante para ma-ensure na walang duplication at fraud sa pension distribution at para mas organize ang process ng pension verification.
May special programs din na ine-explore para sa gig economy workers na alam naman natin ay tumataas ang bilang ngayon dahil sa digital age. Maraming freelancers, online sellers at independent contractors ang hindi covered ng traditional employment setup pero deserve din naman nila ng social security protection. May magandang news din para sa ating mga overseas Filipino workers. Ang Double Dragon Corporation ay nag-commit ng 28.8 million para sa Contribution Subsidy Program para sa 2,000 OFWs. Ito ay malaking tulong para sa mga OFWs na gustong magkaroon ng SSS coverage pero nahihirapan mag-afford ng monthly contribution dahil sa iba't ibang financial obligations. Ang partnership na ito between private sector at SSS ay isang good example kung paano pwedeng magtulungan ng government at business para sa welfare ng workers. Pag-usapan natin ang impact ng pension reform program na ito sa economy from 2025 to 2027. Ang program na ito ay projected na mag-inject ng 492.8 billion into the economy. Isipin ninyo yan, almost cheap 1 billion na mapupunta sa pockets ng mga pensioner na malamang ay gagastusin nila sa iba't ibang bagay. Bibili sila ng pagkain, gamot, damit, babayaran nila ang bills. Bibili ng mga pangangailangan sa bahay at baka may matira pa para sa konting leisure or gifts para sa mga apo. Ang pera na yan ay circulation sa economy na makakatulong sa mga small businesses, sa mga vendors, sa mga service providers at sa lahat ng sectors ng ating ekonomiya. Ito ay perfect example ng trickle-down effect kung saan ang pagtulong sa pensioners ay nakakatulong din sa buong lipunan. Ngayon, mahalaga rin na pag-usapan natin kung paano mo ma-ensure na makukuha mo ang benefits na ito. Una sa lahat, dapat updated ang inyong information sa SSS. Kung nagbago ang inyong address, contact number, o bank account details, i-update ninyo yan immediately. Maraming pensioner ang hindi nakakakuha ng tamang information o hindi nakaka-receive ng pension increase dahil outdated ang kanilang records. Pwede ninyong i-update ang information through the SSS website, mobile appearance sa SSS branch. Para sa mga bagong retirees na magki-claim ng pension, make sure na kumpleto ang inyong requirements at na-submit on time. Ang processing time ay mas mabilis na ngayon compared before dahil nga sa additional staff at improved systems. Pero kailangan pa rin na tama at kumpleto ang documents ninyo. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa SSS staff kung may hindi kayo maintindihan or kung may kulang sa inyong documents. Mas maganda na magtanong kayo ng malinaw kaysa mag-assume at mali pala ang ginawa ninyo na magiging sanhi ng delay. Ang SS website at mobile app ay full of useful information about the pension reform program, loan programs, at iba pang services. Kung tech-savvy kayo or may anak o apo kayong pwedeng tumulong, pag-aralan ninyo ang online services ng SSS. Maraming transactions ngayon ay pwede nang gawin online without the need to go to the branch physically. Pwede kayong mag-check ng pension computation, mag-apply ng loans, mag-update ng information, at mag-download ng forms online. Ito ay mas convenient, lalo na para sa mga senior citizens na mahirap nang lumabas ng bahay or mahaba ang biyahe papunta sa SSS office. Importante rin na maging aware kayo sa mga scams at fraud schemes na gumagamit ng pangalan ng SSS. May mga kumag na nagte-text or nagsi-call na claiming na taga-SS sila at hihingian kayo ng personal information or pera. Remember, ang SSS ay hindi hihing pera sa inyo over the phone or text para sa processing ng pension or benefits. Hindi rin sila hihingi ng SS number, password, or bank details through unsecured channels. Kung may nagre-reach out sa inyo claiming na taga-SSS, verify muna bago kayo magbigay ng kahit anong information. Call the official SSS hotline o pumunta kayo personally sa branch para mag-verify kung legitimate ba ang communication na natanggap ninyo.